Recommended pagka bago nyo i-deploy ang isang cassette splitter ng PLC type or any yung kahit yung mga pigtail, readingan nyo lahat dito sa bahay. Alright, good evening sa ating lahat. Welcome back na naman sa ating panibagong vlog at panibagong video sa Happy Ant TV YouTube channel and Facebook page. So, for this video, ayan, meron tayong Microtech RB 1100 series. Kita nyo naman. Ayan, bagong bago yan. Medyo ano na lang yung box kasi nga sa ano siguro na stock siguro to ng matagal, pero yung OLT natin ito, mga wala pang bukas to, bubuksan pa natin, oh. Ayan, so bisol, at itong bisol na to is 2-pon OLT PX20 plus. So expect 9 dBm module. So bubuksan natin at thank you so much kay Sir Calib for purchasing our full package pala. So ito kay Sir Calib, kay from si Sir from Northern Samar. Alright, so thank you so much sir for patiently waiting sa ating mga parts. At yung iba ay yung huli mo na order is may waybill na parating na. So siguro mga next week magagawa natin ng paraan yun, masisenda natin to. Pero ito na yun, ang gusto mo isabay. At yung iba naman dahil nga maraming kumukuha, thanks God pala, maraming salamat sa mga nagtitiwala, yung kumukuha ng mga products natin, yung mga parts, equipment, items, lahat, FTTH deployment, meron tayong lahat. Pero patiently waiting lang talaga dahil nga nagkakaubusan sa kadami-dami ng nag-avail sa atin. So yung iba na message ko na, at ito pala isasabay ko na, bali yung mga kumukuha, yung may kumukuha tapos pag walang stocks tapos nag-oo, wag naman kayong mag-atras pagdating ng stocks kasi kawawa din tayo, mamumulubi din tayo kasi nag-i-stock tayo, binabayaran natin yan tapos hindi nyo tinuloy. Libre na nga yung ating tutorial, dinidetailed naman natin lahat. Tapos alam ko ugali talaga ng Pinoy yan, pero hindi ko naman nila lahat na gaya ng 5B5 hindi tinuloy, 30 piraso, so natutulog yung pera. Okay lang naman kasi may mga kumukuha, pero sayang ba yung time at effort ko na ginugol doon. Pero hindi naman yung rason na titigil tayo sa pag vlog, sa pag bigay ng mga tutorials, yung mga hindi binibigay ng ibang YouTuber, binibigay natin, dinidetailed natin para makatulong sa inyo. Pero ang pakiusap ko lang naman is wag nyo namang sayangin yung aking oras, yung aking effort, kasi legit naman na tayo. Marami na tayo nasisit upan, at yun nga, naglilingkod tayo kay Lord. Hindi naman tayo wala namang chance talaga, or there's no way to magloko. Wala tayong mapapala dyan. Pero naintindihan ko naman pag walang stocks, mismo pag sinabi ko na wala, coming pa, magbilin lang kayo ng, sir, hindi ko na mahintay talaga, so pass lang muna, kukuha lang ako sa iba. Wala namang problema kasi kukuha kayo sa iba, makakapanood pa rin naman kayo sa aking vlog. Pero pag nag-commit kayo,
make sure din naman meron tayong word of honor ba, kasi hindi naman tayo mga bata. Hindi ako nagagalit, hindi ako paano ba sabihin sa Tagalog yun, yung tawag doon, hindi rin tampo yung sinasabihan kayo ba, pero sana naman ituloy nyo. Kung hindi man kayo nakapagbilin, pag sinabi kong sir ito na yung stocks nyo, wag nyong hindian kasi nandyan naman. Kaya hindi pa naman sumagi sa isip ko na kahit walang stock magbayad kayo para to secure, sa assurance din naman. Kasi pag sinabing ganto ganyan, sir may order ako ganito, so ini-excel ko yan, sinisend ko yan sa supplier. So hindi naman ako mayaman na mag-stock ako ng sandamakmak dyan. Kailangan ko din ng flowing, yung disposal ba. So may order, maghihintay, tapos ganun din naman sa Shopee, maghihintay din naman kayo, tapos isisend ko ganyan. Hindi naman, kung may asap talaga tapos may stocks ako, walang problema. Pero kung walang stocks, intindihin din nyo naman yung side natin. So yun lang yung ano ko, yung pakiusap ko, yung parang ganun pakiusap. Gaya ng mga ganto, mga splitter, marami tayo. So pag merong mga ratio na wala ako, tapos kukuha sa iba yung wala, tapos nagkakaproblema, ay sorry talaga, hindi ko na masasagot yun kasi hindi naman galing sa atin. Pero kung sinundan naman ninyo yung video at chapsoy yung mga products ninyo, masakit talaga sa ulo. Kaya nire-recommenda ko talaga na as much as possible, kung dito kayo kumuha ng idea sa vlog natin, mas mainam o recommended talaga na dito kayo sana kukuha ng mga materialis para iwas sakit sa ulo. Pero kung kasi may rights naman tayong lahat, may freedom, so pwede naman, hindi naman kayo pinipigilan. Pero pagkadating sa problema, ay sorry, hindi ko masasagot yun. Kasi yung study, yung oras na ginugol ko doon, oras na nilaan ko doon, sleepless nights, ay sa mga ganitong parts. Wala akong hold doon sa mga iba. Kasi nga nagpapangit yung reading, nagchatsapsoy. Kasi ang FBT maraming piki sa Fuse by Conical. So far naman sa atin, hindi ko naman sila sabing original talaga kasi galing din naman sa China. Pero as kanang experience ko, okay talaga. Wala akong naging problema, wala akong naging issue. Yung mga sinitapan ko, all goods naman. Kasi nga doon tayo sa mga legit. Yun nga, legit. So sana naman. Okay, so yun lang. Wala akong sama ng loob, wala akong hinanakit. Anyway, marami namang kumukuha. Pero yung ano ko lang is yung sayang yung nag-excel tayo, nag-less down tayo ng mga materials, quantities, tapos at the end of the day wala man lang pasabi. So siguro next time, hindi pa naman sumagi sa isip ko yung payment first. Pero pagka may waybill na, kunyari may waybill na, parating na yung stocks, pinapasecure ko na yung payment. Kasi nandyan naman na yun, parating naman na yun, on hand na yun. Pagka kumbaga yung shipment lang yung hinihintay, pagkadating nun, dadating yun. Kasi may waybill na nga, may transaction number na. So matic yun. Kaya pinapasecure ko na, kasi pagkadating, hinihiwalay ko na yun ganito, isang set from 95 to 50-50, 95-5 to 50-50, 90-10 to 50-50, at mga kaukulang nap boxes at mga accessories, lahat na mga OLT, Microtech, ganyan. So hinihiwalay ko na yun. Pagkadating, nilalagyan ko na ng pangalan yun, tapos isi-ship out ko na sa inyo. Okay, so ganun po yung ano natin. O kung magpapabisita kayo sa area, kasi to actual, yun, nilalagay ko yun sa isang box na plastic. Maulanan man yun, kakarga nyo sa pick up ninyo, pick up truck, o kaya anong sasakyan na open, safety yun. Kasi nakalagay sa plastic, nakalagay pa sa malaking box na mega box. Nakita nyo naman yung video natin, yung naghatid tayo sa Leyte, di ba naka-box? Tapos yung dinala namin is yung multicab natin na green, yung close band, DA64. So makikita nyo yung safety, yung legitimacy natin.
all goods. Kaya pakiusap. Yun lang. Wag tayong parang mga bata na ano. We are on the right path. Hindi naman kayo niloloko. At yeah, we are all professionals. So young and paano pa sabihin, young and adult professionals ba? So parang ganon. Mag-usap tayo as tao. Yun lang. Para tuloy-tuloy ang ating mga ano. Pero so much for that, hindi pa naman sumahagi sa isip ko talaga. At wala akong balak na mag-special na mga tutorial para lang doon sa mga legit. Kahit hindi kayo tumuloy, hindi kumuha, kahit nagpalista kayo, hindi kayo kumuha, welcome pa rin kayo sa channel natin. Ganun lang. So dahil wisdom from God na i-share yung ating mga knowledge without any cents na collectibles, yung hindi tayo naghihingi ng bayad sa mga tutorials natin gaya sa iba na sinasabi na ganito, highlights lang tapos may bayad na yung training, ganito ganyan. So pasalamat tayo kasi mabait si Lord talaga. God is mercy. So nandyan tayo. So instrumento lang din ako sa pinagkaloob ni Lord na hiyas at mga kaalaman sa mga ganitong klase na deployment. Kaya free ko pa rin ibibigay kahit may mga ganyan na mga instances. At aware ako doon sa lalong-lalo na sa mga Pilipino. Sorry sa mga peace, sa mga matitino at mabubuti. Lahat naman tayo mabubuti at matitino. Ang iba lang talaga is hindi makapaghintay, nadadala sa mga emotions. Kaya all goods lahat, walang naging problema. So tuloy tayo. I-unbox natin to para makita ni sir at makita din ninyo. I-powered on natin. So naghingi na ako ng permission kay sir mula noon pa. I-unbox natin kasi ititesting din naman natin to bago i-deploy, bago ipadala, kasi si sir is wag na siyang magpapunta sa area niya. So ganun po. I-unbox natin kasama itong mga FBT niya. Hindi pa dumating yung iba, pero ito yung pinapakita ko lang. Planner type yung FBT niya, yung PLC, yung mga ganito na FBT, yung mga nakakasit. 1/16 nga lang to pero nakakasit. Hindi ko maabot yung isa. Ay wait, meron pala. Papakita ko sa inyo. Okay, so yung mga ganito, yung mga 9010, so bubuksan ko lang. Ito yung FBT, fused by conical, tapos naka planar cassette type, cassette siya. Okay, 9010 to lahat. At yun nga, unbox natin at mag-reading tayo. Hindi pa to na-config, so hindi ko na lang ipakita yung configuration kasi nga kay sir naman to, privacy niya. So yun pala, bakit hindi tayo, may nagtanong bakit hindi tayo nagbibigay ng configuration sa Microtech. Ganito po yun. So meron tayong pinoprotektahan na mga enthusiast ng mga Microtech. So ako din naman, way back 2019 no? 2019 to May? May? Tulog na si Mami Ann. Way back 2019 nag-training ako sa Microtech sa Manila ata. Manila ba yun? Tapos may Cebu din na isa. So 2 beses. Pero hindi ko pwede siyang i-share. Pero kung gusto ninyo full, nagko-config tayo, yun nga lang may bayad. May bayad yung configuration natin sa Microtech. Mura lang naman. Hindi tayo maghihingi ng malaki. Mura lang, tapos pag bumili kayo ng full package, kasama na yun sa yung configuration. Naka-bridge yun, yung one interface, maraming services na tumatagos sa isang interface lang. Okay, so tuloy tayo. Itong guys sir, nakalock pa. Pinapakita ko lang ito. So cable, ayan, matic naman yan, dalawa, kasi dual yung ano niya. Yung ano natin dual, so manual. At itong kanyang Microtech, wala ng plastic ito. So kintab, ayan kay sir. So pupunta ng ano to, pupunta ng Samar. So ayan,
Okay, so lagay muna natin to sa baba. Lagay muna natin to sa baba yung karton niya. So isa lang muna yung paggaganahin natin na power cord. Kasi nga okay lang naman pag isa. Lagay muna natin to sa baba. Tapos ito lagay muna natin sa taas. Tapos i-unbox natin yung kanyang asa na ba yung gunting ko? Ito, may cutter pala ako dito sa baba. So itong visol niya is 2 pon. Unbox natin. Okay. Yan. So para talaga masabi niya na sabi ng lahat na brand new yung mga ano natin. Hindi naman tayo nag-ano ng mga sikanhan. Okay. Mga tatabunan. So yan. So ito pa rin plug. Ito yung kanyang mga tatabunan eh. Ito yung kanyang unit. So buksan natin. Okay. Wala tayong putol, no? So yung module kunin natin. Yung isa na lang pala ang gagamitin natin. Okay, so baba muna natin to. So ayan, kitang kita naman, no? Ayan, kitang kita. So patong natin to ang kanyang Microtech. Puro to pizza box. So ibig sabihin pag pizza box, kaya hinarap ko sa inyo kasi para makita nyo, pizza box siya. Pag sinabing pizza box, ito yung kanyang module. So re-readingan natin to kung ilang dBm. Okay, so hindi ko lang putulin yung scotch tape para mabalik pa natin. Okay. So 9 dBm to. So sabihin na lang natin na ano to, 2 pon lang to ha, 2 pon. So yan, tinarong ko lang yung ano. So yan, dito tayo sa pon maglagay. Ganun pa rin, kailangan naka-off yung OLT pag naglagay kayo ng module. Bakit nga ba? Para hindi siya ma-surge. At itong ano na to, yan, papakita ko lang. Klaro ba? Itong OLT na to is naka 10G. Ayan, kita ba? 10G na to. SFP module pa rin yung kanyang uplink port na 10G. So okay. So i-powered on natin yung dalawa para makita ninyo. 220 pa rin to parehas. Kunin ko lang yung aking adapter. So lagay ko muna sa baba. Hindi ko na ginamit yung ano ng OLT. Ayan, kita no? So ayan, makikita ninyo. At itong ating isang power cord. So nag-beep na. Nag-beep na si Microtech. At itong ating OLT. So lagay natin. Okay. So yan, nag-powered na. Kitang-kita naman. Kunin ko lang yung aking OTDR at i-on ko lang para maka-reading tayo. So pinapakita ko to, bakit? Para to aware sa lahat na may mga kumukuha ng package sa atin. So ayan. So ang capacity nito is nasa mga 128 client, 64 sa isang pon, 64 din sa kabilang pon.
Kasi nga, ipon, OLT. Pag GPON naman, 128 clients per PON. So, ready nga natin, PON 1. PON 1 ba yan? Yes, PON 1. Okay, sa next video ay pagaganahin natin to ng buo. Yan, hindi pa dim yung OTDR. Hindi nyo makikita, masisilaw kayo. Kasi nga hindi pa siya nag-dim. Ipapadim natin. Wala pa, hindi pa nag-ano. Okay, reading tayo sa hindi pa siya nag-dim. Yun pala ay may kasama siyang mga FBT at NAP boxes. Isang NAP box ata, tapos FBT ba yun? Dalawa. Tapos 5v5 na 6. Ay 6 ba? Oh, tama, 6. 6 na 5v5. So magiging deployment nito ni Sir is from Microtech. Kukonfig natin PPPoE hotspot sa mga baguhan dyan. Malakihang ano na to kay Sir yung package niya. Hindi kagaya nung ibang package na naka-hex lang. Ito is malakihan na siya. So 1100 series na. Okay, tapos bridge PPPoE hotspot yung interface nito, tapos itatagos sa OLT, naka-config na rin. Tapos NAP boxes na lang, house NAP yung gusto ni Sir, at pagka dating dun sa mga bahay, nandun yung splitter. So ready nga natin kung paano yung hindi pa nag-dim talaga. Paano yung reading ng galing sa kanyang PON. Okay, so sa PON 1 nakakuha siya ng 7.46 na dBm. Tapos sa PON 2 nakakuha siya ng 8.21. So malaki ang reading ng PON 2. So bakit hindi parehas? Ganon yung reading ng kanyang module. So kung ano yung module na dala na galing sa box, yun yung magiging reading, final reading. So balikan natin sa PON 1. So 7.41 sa 9 dBm module. Okay, so wala tayong hold dyan kung bakit nagkakaganyan, pero depende sa module na package yan. Kaya meron tayong actual reading na ginagawa para makakakuha tayo ng reference value. Ayun, nag-turbo boost na siya. Umandar na yung kanyang fan. Yung kabila exhaust, yung kabila blower. Tama. Exhaust parehas. Okay, tapos punto tayo, balikan natin. Okay, so maglagay tayo ng patch cord kay Sir. Patch cord. Ito, meron akong ni-ready dito na setup. So si Sir, ang kanyang gamit is gagamit siya ng gagamit siya ng LCP. So perform natin kung paano ang setup. So ganito, kung mag-LCP kayo sa isang NAP o sa isang PON, ganito po yung mangyayari. So isaksak nyo sa punto. Dito tayo sa punto, kasi nakasaksak yung pang reading sa PON 1. Okay, punto. LCP to ha, makinig ng mabuti. Alright, LCP saksak sa 1/8 kasi 1/8 naman yung LCP. Ganito yung mangyayari. Tapos sa port 1, saksak nyo dito. Ito yung NAP 1. Okay, baba natin. Tapos ito yung NAP 1. Sasaksak natin yung port 1 sa 201.
LCP deployment to ha. So maganda ang reading nito kasi nga naka LCP. So readingan natin. LCP1 PUN 1 punto LCP1 NAP1. Alright. Saglit lang. Okay, LCP1 NAP1. Bakit negative 23? Dito lang alam. Itong punto. Okay. So sa port 1, ito pala, sa senaryo, bibigyan, ayay. Sa senaryo natin ngayon, bibigyan ko kayo ng trouble. Magiging trouble to sa inyong mga deployment. So sa PUN 1, punto LCP1 NAP1, yung port 1 is negative 23. Sana makita. Napindot ko negative 23. So bakit negative 23? Kasi yung itong kasi type pala, itong splitter na to is sira yung port 1. Okay, tapos sa punto, reading tayo is negative 13. Sana makita. Negative 13.52. Tapos sa PUN 3, ito recommended talaga to na gagawin nyo bago nyo i-deploy. Mag bench test talaga kayo. Kasi may nag-request nitong video na to na troubleshooting. Bakit daw nagkakaganyan? So 13.55. Tapos port 4 13.68. Okay? Tapos port 5 13.73. Tapos sa port 6 13.52. Sa port 7 13.52 pa rin. Tapos sa port 8 13.66. Okay, so ito ang gustong mangyari ni Sir Lucky, yung trouble. Paano nga ba i-trouble? Yung iba, pagka nag-reading sa port 1, hindi na tinutuloy sa port 2 hanggang port 8. So, recommended sa ating vlog na to is recommended mag-reading. So, pagka sira yung port 1, lagyan nyo ng tagging para malalaman niyo na ang port 1 is mataas ang reading. So, sa port 2 hanggang 8, lagyan nyo rin ng tagging na maganda ang reading. Ganun ang pag-trouble. So, ang sistema ngayon, pagka-reading sa port 1, pinapalitan agad to. No, hindi. Recommended pagka bago nyo i-deploy ang isang cassette splitter ng PLC type or any yung kahit yung mga pigtail, readingan nyo lahat dito sa bahay. Kaya may pang testing kayo na OLT or PUN na bakante na port. Kasi nga re-readingan ninyo yun lahat bago nyo i-deploy. Tapos i-check nyo rin yung mga patch cords, tapos yung mga ports, talaga pinaka-importante. So bench test bago deploy. Ganun po talaga dapat, no? So maraming salamat at sana sir nasagot ko itong problema na na-encounter mo. Paano mag-trouble ng splitter yung NAP. Unang-una, mag-reading kayo ng PUN sa bahay, tapos mag-OTDR kayo sa inyong linya kung wala bang mga micro bend, wala bang mga macro bend. So macro malalaki, yung micro maliliit. Tapos readingan nyo yung mga LCP. Pagkadating doon, yung input kailangan mareadingan, lahat ng output ng LCP kailangan mareadingan. Tapos doon na kayo sa mga NAP, child NAP, yung tinatawag nilang client NAP kung LCP. So ito yung problema ni sir kaya LCP. Sa FBT, gagawa tayo ng separate video about doon. Okay?
So God bless everyone and have a nice Saturday evening. Mapapanood nyo tong vlog na to Sunday ng umaga. Okay, mga 11 siguro upload natin kasi maganda yung ating analytics sa 11 AM hanggang 10 PM ng gabi. So maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At ulitin ko, hindi ko kayo yung term nun pinapangaralan. So ang akin lang naman is we are all professionals. Kaya pakiusap at pakiusap, be professional. So kasi we are professionals, be professional, ganun lang. So madali lang akong kausap, wala akong tinatago, sinasabi ko lahat, sinishare ko lahat, nakita nyo naman. Pero isa lang ang pakiusap ko, hindi ako nangangaral, isa lang pang talagang pakiusap ko sa inyo, be professional sa ating lahat kasi we are professionals. Maraming salamat and God bless everyone. Naway ang Panginoon ay magpanalangin sa ating lahat. Sa ating mga deployment, I seal by the blood of Jesus and I apply the blood of Jesus in Jesus' mighty name of Nazareth. Magbibigay siya ng pinasahi ng protection sa ating mga deployment. God bless and have a nice evening. See you in our next vlog.